Ginatrabaho, ginalihok sa balang Espiritu Santo nga ang usa ka makasasala nga nakadungog sa samayang balita sa kaluwasan, masabtan niya ang iyang panginahanglan ug muangkon siya nga siya to nga makasasala nga nagkinahanglan kaluwasan. Kumbiktaron sa Espiritu Santo. That's found in John chapter 16 verse 7 to 8. John chapter 16, 7 to 8, no? Ang gagawin niya, gina-convict niya ang mga tao sa ilang mga sala. Sabi niya, but I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor, which is referring to the Holy Spirit, will not come to you. But if I go, I will send him to you. So verse 8, ano sinabi niya? When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. So, tingnan niyo ako. Halimbawa, nag-share ako ng gospel sa somebody else. Habang nag-share ako, kasama ko ang Espiritu Santo. And the Holy Spirit now is starting to convict the heart of that person kung saan pinakausap ko patungkol sa kaligtasan. So every time, kung kahit sino sa inyo na nag-share ko sa Ebanghelyo, huwag niyong isipin na nag-iisa ka lang. Kasama mo ang Espiritu Santo. Dalawa kayong kumikilos. Hindi mo kaya i-convict ang puso ng tao. Trabaho na sa Espiritu Santo. Ang imong trabaho karon maulang gyud ang pag-share sa gospel. Pero siya ang nakakonbiktar sa kasing-kasing sa imong ginasangiwan. Dili nimo kaya na ayaw pugsa mong tao. Kung pwede lang diri ka sa Espiritu Santo ng Lord of mercy. Maawa ka sa kanya, buksan mo ang kanyang puso. Pero even naman siya, ginawag ka, buksin na imo kasi sing, pati ako man ang imugod. Nawayon na lang mo siya, bigyan ko na sa kasabot. Pero kung hindi mo siya, halimbawa lang, narinig niya na ang banal na spirito, kung hindi pa siya masyadong nakakaalam kung sino, baka naman pwede mo siya, kung narinig mo na siya, sabi mo sa kanya na tulutan ka niya, paintindihin ka niya kung paano ka maligtas at makapunta sa langit na sigurado. No? Okay? So that's the work. And then another work in our salvation is upon believing, regeneration happens, or the new birth. It's the work of the Holy Spirit, found in Titus chapter 3, verse 5 to 6. Titus chapter 3, verse 5 to 6. So itong regeneration, ano ang ibig sabihin dito? This is the work of the Holy Spirit na itong isang sinner makasala, kita na, no? Kada isa sa tuwa. Upon hearing the word of God, yung kaligtasan, kung sino si Jesus at anong ginawa niya upang bayaran natin mga kasalanan, na marinig natin to, tayo nagtiwala kay Jesus. Gumawa tayo ng desisyon na tanggapin si Jesus. Anybody in this room, or in this church karon, nga wala pa naghimog desisyon, ito ang tamang panahon. Kasi sa kapila ka nagbalik ani nga simbahan, kung wala pa yung naghimog desisyon nga mutuo ang Jesus o dawaton si Jesus, dili pa ka Kristiyano. Wala ka na yung Kristiyano kay nagsimba ka kada Domingo. Wala ka na yung Kristiyano kay dili ka Muslim. Wala ka na yung Kristiyano tungod kay imong mama o papa mga Kristiyano. Nahimo ka Kristiyano katong ikaw na gyud mismo kada isa sa tuwa nakailangan kung kinsa si Jesus unya nakasabot na ka sa gihimo ni Jesus unya ikaw mismo naghimo desisyon nga mutuo kang Jesus ug maghimo desisyon nga dawaton nimo si Jesus sa imong kinabuhi. Mao tong time kay ikaw nahimo Kristiyano. Meaning si Kristo naa na sa imong kinabuhi. Kaya gitawag ka Christian. Meaning ikaw karunan kang Kristo mo ng Kristiyano ka. So a Christian is a person who is now in Christ and Christ is in the person. So dalawang desisyon. Tama ba? Nakita niyo? Dua desisyon. Pero ang una, ikaw. Kaya huma naman si Jesus dito, nagpakamatay na siya. Pero aron na yung Christian, una ikaw. Dito ka ng Kristo, idawat din siya. Karon pag dawat mo kang Kristo, ingon si Jesus, ang tanan mo duol sa ako, dili na ako isalikway. So gidawat mo kaniya. So, kung naman si Kristo na sa imo kay gidawat na nimo siya, unya na kang Kristo kay gidawat ka na niya sa dihang gidawat nimo siya dinali sa bantu. Okay? Sige. So karon, regeneration. Alam niyo ba ang na-release na kapangyarihan dito? Di basta-basta. Kasi anak tayo ng ating mga magulang noon. Anak lang tayo sa atong mga ginikanan. Sa lahat pagka-istorya, ang Biblia very clear, pag hindi ka pa anak ng Diyos, anak ka ng Diablo.
Grabe naman yan, Pastor. Grabe naman yan. Kaya yan ang sabi ng Biblia kasi. So kung hindi yung ka-believer of Christ, wala tayong pwedeng sabihin. Sabi ng Biblia, you are the son of your father who is the devil. Okay? Pero nang ikaw nagtiwala kay Jesus, ang sabi ng Biblia, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Bakit kanya binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? Kasi dati hindi ka anak ng Diyos. Only Jesus is the only Son of God. Tayo ay hindi. Pero nang nagtiwala tayo kay Jesus, yung process of adoption ay pinagkaloob sa atin. Nahimot ang anak sa Diyos by adoption. Si Jesus is the only Son of God by nature. Tayong lahat na nagtiwala kay Jesus, naging anak ng Diyos, pero adoption. I-adapt lang tayo, adopted children of God tayo. Okay? Sige po, so kung saan ito po karoon? So diyan, nahimot ang anak sa Diyos, nga nahimot ang anak, kasi gi-change ta sa Holy Spirit. Grabe ang process ng himo sa Holy Spirit sa doon. Basahin natin. Titus chapter 3, verse 5 to 6. Anong sinulat ng salita ng Diyos para lang natin maintindihan? Titus chapter 3, verse 3 to 5. Okay. Ito ang nakasulat. Sabi niya, He saved us, past tense, He saved us not because of the righteous thing we had done. But sabi niya dito, but because of His mercy. Naawa sa atin ang Diyos. At sabi niya, He saved us, past tense ulit, through the washing of rebirth. Rebirth means what? Pagkatawag po usap. And renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ, our Savior. So, ang gihimo sa Holy Spirit is i-renew, ipag-o kita diri sa sulod na to. Yan sa may nabag po sa ito, ang mahinungdan na nahimot ang anak sa Diyos tungkol kay gibutangan po ka sa kinaiya sa Diyos, sa kinabuhi sa Diyos, pinaagi sa Espiritu Santo. So kana ang hinungdan nganong nahimo kita mga anak sa Dios tungod sa regenerating power or work of the Holy Spirit sa tuwa upon believing. And then after that, anong ginawa ng Espiritu Santo? He seals the believer. Gisiyuhan, gimarkahan niya ang nagtuo. Ephesians 1:13 and 14. Markado ka na, gimarkahan ka. Ephesians 1:13 and 14. Pagkatapos na yun na ikaw ay identified na anak na ng Diyos, gisilyuhan ka sa Espiritu Santo. Listen carefully. Itong silyo, kining marka, mauni ang nagtimaan nga ikaw karon ipanag-iya ka na sa Diyos. You are now, the rightful owner of your life now is God Himself. Wala ka nang dapat ikatakot sa marka sa 666. Kung tinuod ka mag-believer, kay markado ka na gikan sa langit, o ang imong marka, mismo, Espiritu Santo, nga naa sa sulod nimo. Now, kasi po masabutin niya, ang Espiritu Santo, sa verse 14 ng Ephesians chapter 1, gawas na siya ang sign of ownership, siya rin ang guarantee, or meaning pamatuod, or kasiguraduhan, na ang tinuod ng mga anak sa Diyos, makadawat sa tanan nga gisaad sa Dios kanato. You see, anong sabi niya dito? Having believed, you were marked, meaning sealed, in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is the deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So, ibig sabihin, kung totoong ang Holy Spirit ngayon ay nasa iyo na, namarkahan ka na, ano yung sabi ito? Clear, sigurado, kang tanang saad sa Diyos sa imo, lalo na katong mga future pagkasaad ay kwat, katong banhawon kagikan sa mga patay, katong ilisan ang imong lawas o lawas ng madunuton, katong makasulod ka sa langit, katong mag-iuban ka sa Ginoo hangtod sa walay katapusan, o uban pa mga saad ng future pa, katong tanan, tinuod, garantisado nga matuman, tungod sa marka sa Espiritu Santo, na naa sa imong kinabuhi, umani mo, the water sa Jesus, pinaagi sa pagtuo. Kana mo yung hindot. Diba? Narealize siguro nato nganong ang mga believers sa una bisag ina-persecute sila, bisag giunsa-unsa nila sila, dili nila i-give up ang ilang pagtuo tungod anak ang paglao. Anak ang paglao. Yang Espiritu Santo na naa sa ila. And then another is, indwells the believers. So, ang tanan nga believers, dili baptist believers. Kung may baptist na dili believer, so wala sa gipuy-an sa Espiritu Santo. Kung may alliance na dili believer, kung may Pentecostal na dili believer, kung may Katoliko na tinuod na believer. Okay, naman. Ever ba mo? Na ay dagan.
Ang dami, ako mismo, alam ko yan. Kasi may mga, halimbawa, nakilala ko sila, tapos sinabihan ko ng kaligtasan, at tapos nabaptize na, and then pagkatapos na nabaptize, na-realize nila later na patuloy na ang Bible study, sabi nila, nakadawat na mag-ibigay ko sa Ginoo sa una pa. Nakadawat mag-ibigay ka? Kung nga naman kasi na ay nagkrusada ng buntok, bilang na dating Katoliko na ngayon ay nasa totoong Kristyanismo na dati pa sila, na Katoliko pa sila, nakadawat na sila sa Ginoo, kaya na ay nag-istorya, na ay nagwali. Kunya, naghimo sila ng desisyon na mutuo kay Kristo. Kanya, later lang nila na-realize na sa una pa din nila si Jesus na dawat. Okay? So, muna hindi tayo kaingon na huwag yung maluwas dito. Pero di ko tayo kaingon na tanan na naa sa Evangelical Church luwas. Kaya na po yung ba na nila nakadawat na, pero huwag hindi ako ba nagdawat, pero dawat-dawat lang po, dili po dahil tinupod. Okay? So, gipunan, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. So, the Holy Spirit indwells the believers. Indwells. So, sabi niya, don't you know that yourselves are God's temple? And that God's Spirit lives in you. Now, ito ay in a form of a question. Isang tanong ito, pamutana, okay. Habang babagitin ko at itanong ko sa inyo, sagutin ninyo. Pero wag lang lakasan. Kayo na magsagot sa inyong mga sarili. Kaya sa Biblia, kung siya, wala ba kamo masayod na kamo templo sa Espiritu Santo? Nga ang Espiritu sa Diyos nagpuyo kaya kaninyo. So, kamo na lang ang tubagan. Kasi kaganina, dili tapos mo basulod kung ang iyong tubag, yes, pastor, wala. Kasi kaganina, disciples sa Acts chapter 19, kung sa ganito, tinanong ni Pablo, nakadawat ba mo sa Espiritu Santo sa ganito o mo, ang tubag nila? Wala. Wala, organic, hindi kayo mahibalo kung nabay Espiritu Santo. So, if ever hindi natin alam, eh wag na lang natin sisihin kung sino-sino at ang ating sarili. Ngayon, alamin natin. Okay? Ang first na dapat mong siguraduhin, ikaw ba ay nagtiwala? Kasi ang tanong doon, nagtiwala. Okay? So, he indwells. So, wala ka na kay balo. Kung wala ka na kay balo, karon ginasultihan ta sa Ginoo, kamo templo. Nya, nagpuyo niya sa inyo ang Espiritu sa Diyos. Pagabot sa verse 17, anong sinabi niya? Verse 17, if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple. Pero pakinggan niyo mabuti, the word you in this passage is in plural form. Meaning, group of believers, the church, the local church, pwede rin. No? So, ibig sabihin, as one, temple of God din tayo. So, anybody who will attempt to destroy the church of God, the temple of God, God will destroy. So, ang ibig sabihin lang dito, bawat isa sa atin dito, ang ating gagawin ay to, what? To strengthen, to encourage, to unite. Lahat ay gawin natin para lang mas mapaayos pa, mas mutubo pa ang templo o ang simbahan, ang katauhan sa Diyos. Wala tayong gagawin upang i-destroy, i-disunite, maghasik tayo ng kaguluhan, o kung ano pa mga bagay na hindi nakakatulong upang mag-glorify si Lord sa kanyang church o sa kanyang sangkatauhan. Dili na ito buhato. Kasi siya may sabi na, anybody who will destroy the temple, God will destroy him also. And then, dito sa 1 Corinthians chapter 6, 18 to 20, ang yun naman dito sa 1 Corinthians 6, 18 to 20 ay singular. Meaning individual believer. Sabi niya, flee from sexual immorality. Bakit kaya sinabi niya ito? Sabi niya, all other sins man commits are outside his body. Ano ang sexual immorality? Lahat ng sexual activity na ginagawa na hindi sa kanyang asawa o sa kanyang pinakasalang husband o pinakasalang asawa, ang tawag sa Biblia ay sexual immorality. Bisan uyab pa na nimo, bisan mo ingon pakahapit naman po may kasal, pastor, pwede na ni. Dili gapon. Kaya wala pa may lisensya, wala pa man i-approve sa mga leaders sa simbahan o sa society, labaw na po gawa i-approve sa Ginoo. Now, so, my brothers and sisters, kayo usahan may mga tanga, ay, kayo malun, mangyod si Lord sa mua, ang kami mangyod niya. Kayo malun po na siya, nagbugmaay mangyod ni kaayo. So, dili ni daotan, kung maguna-una lang ni. Nga nang maguna-una mangyod ka, nga magpakasal magkakat. Kaya yun kung talaga natapos na, huwag na lang ulit-ulitin pa.
At saka mo, alam mo naman na ang purpose lang yun niya nga nung nakiksuod sa imo kay kanabra, kapahuman, dili na nakasigurado kung pakaslan pa ka. Kaya naamay mga uban na nagmahay sila, ang sabi ng mga singles na nagmahay, nag-regret sila, sabi nila, binigay ko ang katawan kasi umaasa ako na pagkatapos ay ako'y kanyang pakasalan, pero pagkatapos ako'y kanyang iniwan.